Si Marian Enriquez is on the line sa House Quad Committee hearing diyan sa Kongreso. Sige. So pag-usapan natin kung ano ang bago diyan, Marian. Hello, magandang hapon nga sa inyo. Ito nga, kanina nga talaga namang nag-init yung ulo ng ilang mga kongresista dito nga sa pagpapatuloy ng Quadcom hearing tungkol sa extrajudicial killings at drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na naman kasi ito report yung dating Pangulo at nag-init yung ulo nga ni Caraps Paduano, ni Chairman ng House Committee on Public Accounts dahil na nga kung noong unang liham na pupunta na yung Pangulo si Duterte after Undas. Pero ngayon nga, no-show na naman itong si Digong at sinabi nga niya, parang ano ba, natatakot lang daw ba itong si Duterte na humarap? Kasi parang naglolokohan na lang daw sila eh. At ito nga, ngayon lang, sinabi niya, naging emotional, itong si, kung maalala niyo, si Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, nang makita nga niya si Colonel Asierto, yung dismissed din na police, matapos ngang ilabas yung information tungkol doon sa links daw ni Michael Yang na economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nakita sila via Zoom at doon nga, naiyak siya kasi daw at buhay pa sila and he lamented yung mga ilan pa nilang mga kabaro na namatay na. At ito quote, sinabi niya, ang mga namatay po dyan dahil sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how ganun nila ginawa. Lahat patayan, end of quote. And ngayon nga, tinatanong siya ni Son Bonghun kung sino kung sinasabing save the Queen in order to become the next president. Hindi na niya ipinaliwanag o nag-refuse siya na magbigay pa ng detalye about that. Patuloy pa rin nga yung pagdinig ngayon. Marian, saan nila gustong dalhin yung kanilang galit? Saan nila gustong dalhin yung kanilang exasperation? Hanggang doon na lang, magagalit na lang sila o meron silang gustong gawin tungkol sa hindi pagdalo ni ex-President Duterte? Kanina nga, nag-motion na si Congressman D. Alonto Adyong kasi sinabi niya, siya naniniwala siya na hindi na talaga sisipot si Digong dito sa kanilang pagdinig sa Quadcom. Kaya siya, ang nagsulat ng liham, si Attorney Martin Delgra, the third yung kanyang legal counsel ni Duterte. Sabi niya, ipatawag na lang natin ito dito sa komite. Dahil nga wala pa rin muso, siya nga nag-promise na pupunta yung kliyente ko sa susunod after ng Undas. So yun yung gusto nilang gawin ngayon. Pero as to kung iimbitahan pa ulit si Pangulong Rodrigo Duterte, mamaya pa nila ulit yung pag-uusapan towards the end ng committee hearing. Sinabi ba niya kung anong taon ng Undas? No, Marian, nagsalita na si Martin Delgre, nakausap yata ng reporter namin. Sinabi na niya wala nang balak sumipot si former President Duterte dyan sa Quadcom. Sinabi na ni Martin Delgra, nakuha na daw nila yung formal invitation from the Quadcom, pero wala nang balak pumunta si President Duterte dyan. Panalo ko sa pustahan. Ang hintay na lang natin ngayon, kung iimbitahin pa siya uli nung Senate Subcommittee naman, yung Blue Ribbon. Kasi baka dun sa, mas gusto niya ron meron siyang mga, he turned it into his bully pulpit. So yun, titignan natin kung sisipok. Wala pang word yun, kung magkakaroon ng part 2, yung appearance ni President Duterte sa Senate. Pero yung Quad, wala na yan. Sinabi na nila Martin Delgra, walang balak sumipot si President Duterte. Hindi niya kasi kontrolado yan wala yung siyang House. Wala siyang base dyan. Pero Bok, the other question is kasi consistently the House has been saying that they will not summon the former president with a mandatory subpoena. Kumbaga, courtesy. They've been saying that for the longest time. Would they change their minds anytime soon because of the refusal or talagang hindi sila mag-i-insist on his appearance? Marian, any idea? Will they still go with Parliament with the courtesy for the former president? O may pagkakataon ng pag-asa bang magbago kanilang isip at ipilit ang pag-appear? Ganun lang, masama lang loob nila. Masama ng loob. Yung motion na ipasapina, hindi natin yan naririnig, no? Kanina, kahit sa galit na si Caraps Paduano, sinabi niya na talagang invite natin to si Delgra, pero yung invitation pa rin natin kay Duterte, ituloy pa rin natin. Yung motion niya hindi pa yun inactionan ngayon ng komite at yun nga alamin natin mamaya. Kasi nothing stops them from there's no law, I think, there's no law that prevents them from issuing a subpoena against a former president. It's just plain courtesy. So in the end, it's their option if they want to go that way, that direction. Walang legal impediment daw. There's no impediment.
Marian, mahalaga yung testimony ni Asierto kanina at ni Guban. Dahil bilanggit nila na dalawang kasama nila, yung isa na barel, yung isa dinukot, hindi pa alam kung ano ngayon. Wala ba silang suspects kung sino gumawa? Halimbawa, yung Master Sergeant na pinatay sa Bulacan. Sino yung pumatay? Sino yung bumarel? No? Wala bang gano'n? Wala bang investigasyon doon? Dahil very significant yun dahil yung grupo nila, yung 5, ay sila yung nag-expose nung role, halimbawa ni Michael Yang, ni Pulong Duterte, ni Mads Carpio, dito sa usapin ng pag-import ng drugs. Kaya very crucial yon. Tama. Actually, wala pa as to the details kung sino nga yung mga nasa likod dito. Pero, very significant. Itong sinabi niya na ang nasa likod daw nitong mga pagpatay doon sa mga kakaibigan nga nila, kasamahan nila, Davao Mafia. No? Pero as to ito, ginigrill siya ngayon kung ano yung detalye tungkol dito. Ayun ang abangan pa natin. Sino kaya yun, Ami? Yung Davao Mafia? Sino kaya yun? Pinangalanan na yan noon nung customs broker, si Mark Taguba. Di ba, nagpakitaan pa ng mga likod sa Nagpakita pa si Bongo ng likod niya doon sa Senate. Hindi, yung isa ayaw. Si Pulong ayaw ipakita yung likod niya. Si Senator Bongo naghubad kagad Pinakita kagad na wala siyang tato. Malinis yung likod. Okay. Yun. Okay. Kaya anong bago ba dyan? Kasi we've heard the testimony, similar testimonies, not the exact same testimony, yan sa Davao Mafia. Ang bago nga dyan, may napatay pala. Okay, Marian, maraming salamat sa iyo. At ingat palagi. Salamat. Salamat, Marian. Thank you, Marian Enriquez, Marian. News 5 correspondent.